Magandang hapon mga bay. Hindi sana ako mag-vlog bay kasi papahinga muna sana ako sa YouTube. Pero may nakita kasi akong isang post ng kababayan natin ba na nasunugan ng apartment dito sa Japan. Kaya gagawa ako ng vlog ngayon para maging aware kayo sa pwedeng mangyari sa atin kung itong apartment natin dito sa Japan masunog. Kung anong pwedeng mangyari sa atin. Kung i-charge ba sa atin itong buong apartment o hati ng kumpanya o mayroon bang insurance. Panoorin nyo to ba kasi may makukuha kayong idea nito para maging aware kayo pagdating nyo dito sa Japan, lalo na sa mga kaibigan natin dyan na papasok na dito sa Japan. Kung training visa ka dito sa Japan ba, dyan pa lang sa Pilipinas, habang nag-aaral ka dyan ng 4 months ni Hongo dyan sa Pilipinas, nakahanda na yung pagtitirahan mo dito sa Japan. Nakahanda na, inihanda na yan ng kaisya mo, ng kumpanya na papasukan mo dito sa Japan. Pwedeng ganito, apartment na maliit, o di kaya yung mga malalaki, yung tinatawag nila ditong mansion. Yung mansion, parang ano yan sa atin, condo type ba kung sa atin, pero dito sa Japan, ang tawag nila dyan, mansion. Pakita ko sa inyo. Iwan nyo kung makita nyo. Kita nyo ba? Yun nasa likod ko. Yan, yung kulay yellow doon, yung kulay yellow at saka yung kulay gray. Ang tawag dyan dito sa Japan, mansion. Pasok nyo dito, yan yung magiging tirahan nyo. Ngayon, merong ibang apartment dito na fully furnished, yung merong mga salasit na nakalagay. Basta lahat ng matitirhan nyo dito is perfect na yan. Walang sira yan, kahit isa. Kahit kunting sira man lang sa mga wuling yan, wala. Kumbaga mga bay, yung titirhan nyo dito sa Japan is perfect na perfect talaga. Walang sira yan, kahit isa. Kahit kunting sira, wala talaga yan. Bago yan. Kasi bago mo tirahan, ipapaayos yan ng kumpanya para pagdating nyo dito, maayos na maayos yung magiging tirahan nyo. Ang tanong ngayon, kung may masira kayo dito sa loob ng apartment, sino yung magbabayad? Yung kumpanya nyo ba? O ikaw mismo yung trainee na nakatira dito sa apartment? Dito na kayo sa Japan bay, pilitin nyo talagang hindi makasira ng anumang gamit dito sa apartment nyo. Yung mga wuling yan, kailangan i-stock pa rin yan pagka-uwi nyo, pag natapos yung 3 years contract nyo, kailangan i-stock, naka-stock pa rin yan, walang sira, walang gas-gas. Kasi once may gas-gas yan, sigurado, ikakaltas yan sa sahod mo. Dito sa Japan kasi, yung sahod mo, palaging may pundo kang 1 buwan na sahod. Kumbaga, ano bang tawag doon? Uuwi ka na sa Pilipinas, pero may makakuha ka pang 1 buwan na sahod. Sinasadya yan ng kumpanya, para kung ano man yung sira dito sa apartment mo, doon nila ikakaltas yung nagiging pagpapaayos nila. Kunwari, itong salamin, bintana, nabasag mo. Ikaw yung magbabayad niyan. Yan, lahat. May mga gas-gas dyan sa ceiling, may mga gas-gas, lahat. Basta lahat ng may masira mo dito, lahat charge yan sa'yo. Ikaw ang magbabayad niyan kasi pagkatira mo dito, perfect yan, walang sira yan. Pag inspection nila, yung uuwi ka na sa Pilipinas, tapos may sira, automatic charge yan sa atin, sa inyo. Kaya pagdating nyo dito sa Japan, wag pilitin nyo talagang wala kayong masira na anumang gamit na nandito sa loob ng apartment nyo kasi talagang i-charge sa inyo yan. Sa lababo naman bay, yan sigurado. Pag once mabarahan yan, tapos ipapaayos mo, yung gagastusin sa nag-ayos, yung ibabayad ng mag-ayos niyan, i-charge pa rin sa'yo once naging barado yan dahil sa katangahan natin. Katangahan mo yung mga tira-tirang mga kanin, inilagay mo lang dyan, tapos bumara, ayun, charge yan sa atin. Kung sino yung mag-ayos yan, kung magkano yung sisingil nila, i-charge yan sa atin. Itong banyo ang pinaka-importante ba kasi minsan naliligo tayo dyan. Kailangan pagpasok mo talaga, inspeksyonin nyo yan. Kailangan walang barado yan, kailangan kumpleto yan. Dito pre, may nabibili kayong mga dyan, mga filter. Kailangan mafi-filter yan, kailangan hindi maging barado yan hanggang sa loob ng 3 taon. Kasi once maging barado yan, babaklasin yan nila, ayusin, babaklasin. Yung ibabayad niyan, charge sa atin. Kaya, kailangan mong bumili ng mga filter kasi hindi natin filter yan. Kailangan mong linisin araw-araw, regular na nililinis na nababarahan yan. Lalo yung mga bulbul natin na lalo na yung mga bulbul natin na babara dyan. Tapos pag linis lang mga bulbul mo yung bumara patay. Charge yan sa atin. Ngayon mga bay, paano naman yung kababayan natin na nasunugan ng apartment? Di ba? Yung nasunugan ng apartment ba?
Sa Ibaraki, nakita ko kasi sa Facebook, nag-PM ako sa kanya kasi magpapadala sana ako ng kunting tulong. Pero hindi pa nag-reply para may tanong ko yung address nila, makatulong tayo. Ngayon, saan i-charge yung sunog ba? Yung nasunog yung apartment nila. Pag nasunog yung apartment natin dito ay iimbestigahan yan. Once ang apartment dito nasunog dahil sa kababayaan ng Trini, naiwan nakasaksak yung charger, basta lahat na nangyari na naging sunog ay dahil sa kapabayaan ng mga Trini na nakatira sa apartment, sigurado may consequences tayong haharapin yan. Kailangan dito sa Japan, maingat ba? Kailangan bago ka umalis talaga sa bahay, lalo-lalo na kapag papasok sa trabaho, check mo talaga lahat ng outlet. Kahit pa sabihin natin na automatic tong Japan, pero meron talagang mga apartment dito tulad dito luma. Hindi ako komportable. Kailangan sinicheck ko talaga yung mga outlet na baka masunog kasi once masunugan tayo dito sa Japan, malaking consequences yan. Kapag ganyan kasi mga sunog-sunog dito sa Japan, ano yan pre, meron kasi itong mga bahay kasi meron mga insurance. Siguro insurance yung magbabayad nun. Pero kahit insurance yung magbabayad, mag-ingat pa rin tayo na hindi masunog tong apartment natin. Sa mga kababayan natin na papasok dito sa Japan, mag-ingat talaga kayo. Pagdating nyo dito sa Japan, yung mga apartment nyo, alagaan nyo talaga. Maintain nyo yung kalinisan, lalo-lalo na sa mga naninigarilyo. Once, mag-iba yung kulay dahil sa nicotine, sa ceiling nyo. Kasi ito, ceiling, parang sticker to pre. Pag natamaan ng nicotine yan, patay ka sa paglilinis yan. Kapag hindi mo malinis yan ng hanggang 3 years, i-charge sa inyo yan. Papalitan yung buong ceiling yan. I-charge sa atin. Kaya pagdating nyo dito sa Japan bay, ingatan nyo talaga itong apartment nyo na wala kayong masira. Okay lang, masira nyo yung aircon kasi once, wala naman talagang forever sa mga gamit na yan. Kapag ginagamit, talaga masisira. Matatanggap pa nila yon yung mga refrigerator nyo, yung mga lutuan kapag nasira, yung mga washing machine kapag nasira. Okay lang yan kasi sa kaisya naman yan. Siyempre, ginagamit mo araw-araw, masisira talaga. Wala namang forever sa mga gamit, di ba? Nasisira, parang pag-ibig din yan, walang forever. Isa pa pala, sa mga dahilan ng sunog ba, yung gas range, yung lutuan. I-off nyo talaga yung gas nyo, yung gas, ano bang tawag doon? Yung mga gas range, kasi iba yung gas range na dito. Ito sa akin, ano to electric to ano bang tawag ng UV? Basta electric to sa akin, hindi to gumagamit ng gas, yung nagluluto ko, kuryente yan. Kaya walang problema yan, yung gumagamit ng gas, yung malalaking apartment, talo na mga ganyan. Nako, i-close nyo talaga yung ano nyo, ano bang tawag doon? Basta, i-close nyo lahat ng dinadaanan ng gas kapag alis kayo ng bahay kasi once, isa rin yan kapag may singaw. Isa rin yan sa mga dahilan ng sunog. Hindi natin alam, nagtatrabaho tayo, yun pala, yung apartment natin nasusunog na. Tapos masusunog yung mga mahahalagang papeles. Ito yung nakita ko kasi, lahat kasi yung nakita ko sa Facebook ba parang sa Prudential din yun ng mga trainee. Nakita ko lahat ng gamit nila, yung naipundar nila, yung mga gamit nila, pira pa daw, passport. Nasali daw sa sunog. Sa akin kasi dito ba, yung mga importanteng papeles ko, sa kaisya ko nilagay kasi may vault doon sa kaisya. Nandun lahat yung mga gamit ko. Ang dinadala ko lang araw-araw dito is yung passport, bank book. Talagang hindi ko iniiwan sa bahayan, masunog na lahat to. Mga damit ko, hindi lang masunog yung passport, bank book. Kapag nandito kayo sa Japan, palagi nyong bitbitin. Kailangan may bag kayo, palagi nyong bitbit yung passport nyo. Ano ba tawag doon? Bank book. Yung mga importante talaga na magagamit araw-araw, huwag nyong iiwan sa bahay. At pangalawa, huwag kayong mag-stock ng pira sa bahay nyo. Kailangan naka-stock yan sa bangko kasi tulad sa kanila, nag-ipon sila ng pira doon sa bahay nila, nasali sa sunog, di ba? Kaya, kung pupunta kayo dito sa Japan, kumuha lang kayo ng sapat na igastos. Huwag kayong mag-stock ng pira sa loob ng apartment kasi kapag ganito may mangyaring sunog-sunog, huwag naman sana is hindi masali yung pira. Napaka-importante ng pira. Naman ng apartment dito ba, meron silang tinatawag na fire alarm. Mga fire alarm ba ito? Ikita nyo yan. Regular, sinicheck yan ng mga fire bureau dito sa Japan. Siguro every 2 years, sinicheck nila yan, tinitest nila kung gumagana ba. Talagang sinadya yan kasi dito, kusina yan. Once may sunog, siyempre gagana yung sprinkler nila, sprinkler. Parang meron din dito, sa lalagyan ko ng damit, sprinkler din yan. Kapag may sunog, automatic yan. Sa taas. Wala na sa taas. Kung doon sa taas nanggaling yung sunog, patay na. Di ba? Wala doon sa taas. At isa pa ito pang dahilan kung bakit nagkakasunog yung mga apartment dito sa Japan is dahil sa mga bintana. Ganyan, nakita nyo yung bintana, yung salamin ng bintana.
ang mga kadalasan kasi sa mga bintana dito sa Japan is mayroong mga protective para sa mga magnanakaw. Ngayon, yung parang magiging magnifying lens ba, makikita nyo yung magnifying lens na pag nasikatan ng araw, yung sikat ng araw papasok dito, kung ano yung matatamaan na madaling masunog, parang aapoy siya, parang ano yan, basta magiging magnifying lens yan. Kapag aalis kayo ng bahay, kapag nandito na kayo sa Japan, panatilihin yung nakasirado tong mga kortina nyo para yung reflection ng araw galing sa labas, sinasala nito kasi sinasala niya ang init, parang silk to, hindi basta-basta hindi madaling nasusunog tong ganitong mga tela dito sa Japan. Ina-absorb niya yung init na galing sa labas na papasok dito sa loob ng apartment nyo. Dito kasi sa Japan kapag tag-init na mainit yung temperatura, mainit yung araw, tapos yung sikat ng araw papasok, kung ano yung matatamaan niya na yung silaw niya na, at kung ano yung matatamaan niya damit, kung ano man madaling nasusunog, talagang masusunog yan. Isa yan sa mga dahilan ng sunog dito sa Japan. Marami na yan, pinag-aralan na yan ng mga Japanese na isa sa mga dahilan na pinagmulan ng mga sunog is yung nga, mga salamin na nandito sa bahay. Tulad dito, salamin. Wag nyo talagang kalimutan na i-close yung mga kortina nyo kapag alis kayo dito sa bahay, dito sa Japan. Kasi lalo na kapag ngayon, pa-summer na, mainit na yung panahon, madalas dyan nanggagaling yung sunog. Pangalawa, yung mga battery charger nyo, ano bang tawag doon? Kahit hindi nakasaksak pre, minsan kasi umiinit to siya pre, lalo na kapag tag-init. Ano bang tawag nito? Battery backup sa cellphone. Ito, bigla na lang nasusunog to, lalo yung sa mga babae pre, yung mga hair dryer nila na di baterya, yun, pumuputok yun kapag tag-init. Isa rin sa mga dahilan, kahit hindi na nakasaksak to, isa rin to sa mga dahilan na magkakasunog. Kaya ito, ilagay nyo talaga sa mga bagay na hindi madaling masunog, sa mga glass. Kung iinit man nito, at least hindi niya masusunog yung glass. So yun lang siguro. Shout out bukas kasi rest day ko bukas, mag shout out tayo. Babusin, God bless.